Welcome back muli sa ating story time kung saan ay sinasalaysay natin ang mga katotohanan ng mga bagay-bagay na nangyayari nga sa ating bansa. Ngayon nga ay ating tatalakayin ang kwento nga kung ano nga ba talaga ang gumimbal sa bansa ng California. Nasa duty sila San Diego Freeway nang makita nila ang isang brown na Toyota Celica na nagmamaniho ng kakaiba. Nilapitan nila ito upang hilingin na huminto at doon nila nakilala siya ng harapan. Hindi pa nila alam ngunit tinitingnan nila ang pinaka-wanted na pumatay sa huling 10 taon. Ang lalaki ay nakatayo doon. Tinatagay ang beer sa lupa at may nakabukas na pantalon. Pumayag siyang magpa-breathalyze test na syempre ay hindi niya naipasa habang inaaresto siya para sa pagmamaneho ng lasing. Naramdaman nilang may hindi tama, parang may kulang. Sinuri ng Sergeant Jogar ang kotse at nakatagpo ng isang bagay na naghahatid sa kanya ng bangungot. Magpakailanman, isang batang lalaki sa passenger seat na walang buhay. Ito ang eksenang hindi nakatala sa lihim ng listahan ng killer na may higit sa 67 biktima. Mga biktimang nakaranas ng hindi maipaliwanag na kalupitan. Si Randy Kraft ay ipinanganak noong Marso 19, 1945 sa Long Beach, California. Siya ang ika-4 na anak at tanging lalaki nila Opel Lee at Harold Herbert Kraft. Ang ama ni Kraft ay lumapit sa California mula sa Wyoming ilang linggo pagkatapos ng pagpasok ng Amerika sa ikalawang digmaang pandaigdig nang makahanap ng trabaho bilang production operative sa Douglas Aircraft Company. Sumunod ang kanyang asawa at 3 anak na babae. Nanatili ang pamilya Kraft sa isang simpleng pamumuhay at ang ina ni Kraft ay kumuha ng ilang trabaho upang madagdagan ang sahod ng kanyang asawa. Mula sa paggawa sa assembly line, ang kanyang ina ay nagsimulang magtrabaho bilang seamstress sa isang garment factory sa Westminster bago naging kusinera sa isang lokal na paaralan. Gayunpaman, laging naglalaan ng oras si Opel Kraft para sa kanyang mga anak. Noong 1948, lumipat ang pamilya Kraft sa Westminster, Orange County. Nag-aral si Kraft sa Medway City Elementary School kung saan member ng PTA ang kanyang ina. Bilang isang estudyante, napansin ang katalinuhan ni Kraft ng mga kaklase at guro noong 1957. Itinuring si Kraft na sapat ang katalinuhan upang dumaan sa accelerated classes sa 17th Street Junior High School. Pagkatapos ng high school noong 1963, pumasok siya sa Claremont Men's College sa maliit na bayan ng Claremont. Marami siyang interes doon, kabilang na ang pagiging miyembro ng Reserve Officer Training Corps at ang pagiging aktibo sa politika. Noong 1964, sinuportahan niya ang digmaang Vietnam at tumulong sa kumpanya ni Barry Goldwater, ang kandidato sa pagkapangulo ng Republiko. Nagtrabaho rin siya sa isang lokal na bar at naging abala, kaya nagsimula siyang uminom ng Valium upang makatulong sa kanyang mga sakit sa tiyan at ulo. Ngunit paglipas ng panahon, nag-alala ang mga kaibigan niya tungkol sa dami ng gamot na ginagamit niya at nagsimulang bumaba ang kanyang mga grado. Nagpaparty siya, naglalaro ng poker buong gabi at nabigo sa kanyang klase sa econometrics
na nagdulot ng pagkaantala ng 8 na buwan sa kanyang pagtatapos. Ang 1968 ay isang malaking taon para kay Randy. Nakuha niya ang kanyang degree sa economics at nagbago ang kanyang pananaw sa politika mula sa pagiging kanan tungo sa pagiging mas demokratiko at tumulong pa sa kumpanya ni Robert Kennedy. Noong taong ding iyon, sumali siya sa US Air Force at ipinakita niya na siya ay matalino, may IQ na 129. Pinasok siya sa Edward Air Force Base sa Kern County, California, isang lugar na may mataas na seguridad. Ngunit noong 1969, nagbago ang buhay ni Randy nang sinabi niya siya ay bakla. Tinanggap siya ng kanyang pamilya, ngunit tinanggihan siya ng militar, kaya pinilit siyang umalis. Dahil sa lungkot, bumalik si Randy sa bartending at naging truck driver sa Huntington Beach. Nagsimula rin siyang magturo sa California State University, Long Beach, kung saan nakilala niya si Jeff Graves, isang batang lalaki mula sa Minnesota. Nagsimula silang mag-date at tila nakabangon si Randy sa kanyang buhay, ngunit may madilim siyang lihim. Noong Marso 1970, habang naglalakad sa Huntington Beach, nakilala si Randy si Joseph Alvin Fanar, isang 13 taong gulang na batang tumakas mula sa bahay. Inainyanyahan niya ito na tumira sa kanya na mukhang mabuti, ngunit may masamang layunin. Pagkatapos dalhin si Joseph sa kanyang apartment, pinagsamantalahan at tinulungan siya ni Randy. Nakatakas si Joseph habang si Randy ay nagtatrabaho at may isang dumaan na nakakita sa kalagayan ni Joseph at tumawag ng tulong. Dinala si Joseph sa ospital kung saan ikinuwento niya sa mga pulis na siya ay tinulungan at pinagbubugbog ni Randy, pero hindi niya nabanggit ang abuso. Pumunta ang mga pulis sa apartment ni Randy nang walang warrant at takot sa kanila mga trabaho. Nagpasya silang hindi magsampa ng kaso, kaya't nakalaya si Randy at nagawa ng isa pang krimen. Noong katapusan ng 1971, natagpuan ng mga pulis ang isang hindi pa kilalang decomposed na katawan sa Ortega Highway. Ang biktima ay si Wayne Joseph Ducati, isang 30 taong gulang na bartender. Ayon sa autopsy, namatay siya dahil sa alcohol poisoning noong September 20 ng taong ding iyon. Tumigil ang investigasyon dahil walang lead tungkol sa mga damit, gamit o pumatay kay Wayne. Noong Disyembre 26, 1972, natagpuan ng mga pulis sa Highway 405 sa Seal Beach ang katawan ng isang 20 taong gulang na moreno na si Edward Daniel More. Ang mga pulis ay napansin na siya ay may mga pasa sa kanyang mga pulso at buko-bukong may marka ng suntok sa kanyang mukha. Ang mga kagat at nakakagulat na medyas na ipinasok sa kanyang tumpong, mukhang itinapon siya mula sa isang gumagalaw na sasakyan. 6 na linggo matapos iyon, Pebrero 6, natagpuan ng mga pulis ang katawan ng isang lalaki na nasa pagitan 17 at 25 taon malapit sa Terminal Island Freeway. Hindi siya nakilala, pero katulad ni Edward More, may medyas din na ipinasok sa kanyang tumpong. Pinaghihinalaan ng mga pulis na iisang killer ang nasa likod ng mga krimeng ito, pero nanatiling hindi nahahanap ang salarin
Habang patuloy ang mga bagong biktima noong Abril 9, natagpuan na naman ang 17 taong gulang na si Kevin Clark Burley sa gilid ng kalsada sa Huntington Beach. Siya ay kinatay at isinagawa ang karumal-dumal na akto ng sodomy 13 araw matapos iyon. Natagpuan ang isa pang pera-pirasong katawan at binigyan ng pangalan John Doe. Noong Hulyo 30, natagpuan ang 20 taong gulang na si Ronnie Jean Wemba na pinatay sa pamamagitan ng strangulation at may mga marka na nagpapakita na siya ay tinali at binigti bago namatay. Nagtapos ang taon ng isang mas nakakatakot na natuklasan noong Disyembre 29 nang matagpuan ang 23 taong gulang na si Art, student na si Vincent Cruz Mentas, napatay sa San Bernardino Mountain. Siya ay bukas na bisexual at katulad ng ilang mga naunang biktima, may mga medyas ipinwersa sa kanyang tumbong. Ang mga kamay ni Mentas ay pinuputol at hindi na natagpuan. Noong Nobyembre 1947, natagpuan ang 5 biktima na malapit sa mga pangunahing kalsada sa South California. 3 sa kanila ay tiyak na konektado sa parehong killer. Ang 2 biktima, sina 20 taong gulang na si Malcolm Eugene Little at 19 taong gulang na si James Dele Reves, ay nagtagpuan sa gilid ng freeway na may mga banyagang bagay na ipinasok sa kanilang katawan, habang ang katawan ng ikatlong biktima na si Marine Roger, 18 taong gulang, Edward Derrickson, ay may mga marka ng kagat tulad ng ibang biktima. Noong Enero 3, 1975, inabdak at pinatay si Kraft ang 17 taong gulang na estudyante sa high school na si John Luz. Huling nakita siya na sumakay ng bus sa Long Beach at natagpuang patay ang kanyang katawan. Kinabukasan sa Sunset Beach, may banyagang bagay na nakabukas mula sa kanyang anus, ang mga bakas ng drug mark sa bahaging malapit sa kanyang katawan at nagpapakita na may 2 tao na nagdala sa kanyang katawan sa tubig. 2 linggo matapos ang pagpatay na iyon, noong Enero 17, natagpuan ang katawan ng isang 21 taong gulang na si Craig Judas sa isang paradahan sa harap ng Golden Sail Hotel malapit sa Pacific Coast Highway at Lawrence Drive sa Long Beach. Si Judas ay pinatay sa pamamagitan ng strangulation gamit ang isang piraso ng lubid, marahil isang shoelace. Noong Enero 1975, 14 na biktima na may mga katawan na natagpuan sa iba't ibang mga lugar sa 4 na lalawigan sa nakaraang 3 taon ang konektado sa parehong killer. Lahat ng mga biktima ay mga Caucasian na kalalakihan na may magkatulad na pisikal na katangian. Noong Marso 29, 1975, umalis sila Kate Cotwell at ang kanyang kaibigan na si Kent May upang mag-hike patimog. Hindi alam ng kanilang kapalaran. Niloko sila ng Kraft mula sa isang paradahan sa Long Beach papasok sa kanyang Ford Mustang. Binigyan sila ng beer at volume habang nagmamaneho si Kraft ng walang tiyak na direksyon sa Belmont Shore at Seal Beach. Agad nagsimula ang mga pulis maghanap at nakatanggap ng tip mula sa 2 kabataan na nagsabi na nakita nila sina Crotwell at May sa isang itim at puting Mustang na nagmamadaling pumasok sa isang paradahan.
Ang driver ay mabilis na yumuko, binuksan ang pinto ng pasahero at itinulak si May palabas sa kalsada. Halos wala nang malay si May marahil dulot ng pag-inom o droga. Nakita nilang nakasubsob si Crotwell sa balikat ng driver bago mabalis na umalis ang sasakyan. Sa dilim ng gabi, isang buwan pagkatapos neto, natagpuan ang ulo ni Crotwell sa isang pier malapit sa Long Beach Harbor. Agad na nagsimula ang mga pulis na maghanap para sa driver at kalaunan ay nakilala nila siya bilang si Randy Kraft. Noong Mayo 19, siya ay tinatanong at inamin niyang kinuha si Crotwell, ngunit sinabi niyang iniwan siya sa isang cafe at hindi siya nakialam pa. Sinabi rin niyang nahulog ang kanyang sasakyan at kinakailangan niyang tumawag ng tow truck. Ang kanyang kasyoso na si Jeff ay nagsuporta sa kanyang kwento. Hindi naniwala ang mga detective sa kanya, ngunit hindi siya kinasuhan ng mga taga-usig ng Los Angeles County dahil sa kakulangan ng ebidensya at dahil hindi nila natagpuan ang natitirang katawan ni Crotwell o malamang kung paano siya namatay, kaya't si Jeff ay naging malaya muli. Matapos ang isang panahon ng cool down, lumala pa ang kanyang mga krimen. Noong Disyembre 31, kinidnap niya ang 21 anyos na si Mark Hall. Itinali siya sa isang puno sa isang kanyon. Inabuso siya at tinanggal ang kanyang mga ari. Ipinasok ang mga ito sa kanyang puwerta. Sinunog niya gamit ang lighter sa dibdib, ilong at pisngi. Tinanggal ang kanyang mga mata at pagkatapos ay inatake siya gamit ang sirang bote. Bilang kung hindi pa sapat ang lahat ng iyon, pinasakal ni Kraft si Mark sa pamamagitan ng pagtutok ng mga dahon at lupa sa kanyang lalamunan. Nang matagpuan ang katawan ni Mark, nagulat ang mga pulis at ang autopsy ay nagpakita na si Mark ay buhay pa sa karamihan ng mga paghihirap na ito. Dahil dito, ipinagpalagay ng mga pulis na ang salarin ay mataas na talino, maingat at organisado. Maaring may background sa militar batay sa paggamit ng surgical tape sa mga ilong ng ilang biktima, isang teknik na ginagamit sa militar upang maiwasan ang pagkabulok ng katawan. Pagkatapos ng kamatayan noong Enero 24, 1976, nagtipon ang mga investigador mula sa iba't ibang bahagi ng Southern California sa Orange County upang talakayin kung paano ipagpapatuloy ang paghahanap. Samantalang si Kraft ay namumuhay ng isang tahimik na buhay. At sa mga sumusunod na buwan, tinapos niya ang relasyon kay Jeff Grape at nakapagtagpo ng bagong pag-ibig kay Jeff Selig, isang 19 anyos na baker apprentice. Lumapit sila sa Laguna Hills. Ipinangako nila ang walang hanggang pagmamahal at pareho lang naranasan ang kasiyahan sa mga threesome. Kadalasan ay nangangalap ng mga tao mula sa mga highway para dito. Sa panahong ito, hindi naging marahas si Kraft at tila ang kanyang relasyon ay nakapagpasaya sa kanya. Kaya't halos isang taon siyang hindi gumawa ng anumang krimen, ngunit bumalik siya sa kanyang madilim na kalikasan noong Disyembre 10 nang patayin niya ang 19 anyos na si Paul Joseph Falk. Bagaman hindi natagpuan ang katawan ni Fox, ang pangalan neto ay nasa listahan ni Kraft ng mga biktima. Nagpahinga si Kraft muli sa kanyang mga krimen, ngunit noong Abril 16, 1978,
Pinatay niya si Scott Michael Hoggies sa pamamagitan ng pagsakal matapos durugin siya ng Valium at tinanggal ang isa sa kanyang testicle. Natagpuan ang katawan ni Hogg na buo at nakasuot ng mga damit maliban sa kanyang mga pang-akit. Noong Hunyo 11, natagpuan ang 23 anyos na si Ronald Gerald Young malapit sa isang highway sa San Diego. Binugbog, pinatay at itinapon mula sa isang mabilis na sasakyan. 8 araw pagkatapos, natagpuan ang katawan ng Marine na si Richard Allen Kate sa Moulton Parkway na may mga palatandaan ng pagkakatali at strangulation bilang sanhi ng kamatayan at alkohol sa kanyang sistema. Sa kabila ng patuloy na pagsisikap, hindi matukoy ng mga pulis ang salarin o mailigtas ang mga biktima, kabilang na si Kate Arthur King, isang 23 taong gulang na natagpuan sa tabi ng Interstate 5. Pinatay gamit ang kanyang mga shoelace sa ospital. Natuklasan na siya ay nalunok ng malaking halaga ng paracetamol at alcohol at may mga paltos sa kanyang dibdib. Pumanaw siya kaagad noong September 29. Natagpuan ang katawan ni Richard Anthony Crosby, 20 taong, sa ilalim ng katulad sa pangyayari sa Highway 71 sa San Bernardino. Nawala siya noong araw bago habang nag-abroad. Tinawag ng media ang salarin bilang the California Straggler na nagdulot ng takot sa buong rehiyon at bawat opisyal ng pulisya ay alerto sa susunod na krimen. Noong Nobyembre 12, 1970, natagpuan ang katawan ng trucker na si Michael Joseph Enderbiton malapit sa San Diego Freeway. Castrated siya tulad ng mga naunang biktima. Bukod pa rito, siya ay inabuso gamit ang isang banyagang bagay at may mga paltos na katulad ng mga natamo ni Mark Hall 2 taon bago. Ang sanhi ng kamatayan ay suffocation. Bumaba ang dalas ng mga atake ni Kraft at ang sunod-sunod na ay nangyari noong Hunyo 1979 sa isang highway. Namatay si Johnny Harold Crester, isang 20 taong gulang na marino mula sa acute alcohol poisoning na may mga palatandaan na pagkakatali at torture. 2 buwan ang lumipas, natagpuan ang mga bahagi ng katawan ng 21 taong gulang na turista mula sa Britanya na si Kate Anthony Jackson sa mga trash bag sa likod ng isang Union 76 gas station sa Long Beach. Isang medyas ang natagpuan sa kanyang puwerta. Tanging ang ulo, torso at kaliwang binti lamang ni Jackson ang natagpuan. 2 linggo pagkatapos noong September 14, 1979, natagpuan ang katawan ng 19 taong gulang na si Gregory Wallace Jolie sa Lake Arrowhead. Siya ay ang kanyang ulo, ang binti ay pinutol. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang kanyang mga gamit ay natagpuan sa bahay ni Kraft. Noong Pebrero 18, 1980, natagpuan ang katawan ni Mark Alan Marks, isang 19 taong gulang na itanapon malapit sa Templeton Highway. Muling nakita siya na nag-a-abroad papuntang Buena Park noong tag-init. Ang trabaho ni Kraft ay nagdala sa kanya sa Oregon, kung saan nanatili siya sa Portland at nakapagpatay ng 2 pang biktima na si Michael Sean O'Folland, isang bagong graduate ng kolyeho nang nag-abroad sa buong bansa, ay naging biktima ni Kraft na siya'y endrag at pinasakal. Natagpuan ang kanyang katawan malapit sa Salim. Kinabukasan,
Pinaniniwalaang pumatay si Kraft ng isang lalaki na tinatayang nasa pagitan ng 35 at 45 taong gulang. Ang katawan natagpuan sa tabi ng freeway sa lungsod ng Woodbourne. Pinilit siyang ipainom ng toxic na antas volume at paracetamol bago pinasakal gamit ang isang kordon. Noong Setyembre, bumalik si Kraft sa California at ipinagpatuloy ang kanyang mga krimen. Sa pagkakataong ito, kasali si Robert Logins kung kanino siya kumuha ng mga kompromisadong litrato. Ang mga litrato na natagpuan sa bagay ni Kraft ay nagpakita kay Loggins na nakaupo sa sofa, nakatulog at lasing, pati na rin sa iba't ibang mga pornograpikong posisyon. Lahat ng mga litrato ay ipinapakita siya na nakapikit ang mga mata. Hindi tiyak kung ang biktima ay buhay o patay. Nang kunan ang mga larawan noong Abril 10, 1981, kinidnap ni Kraft si Michael Clark habang nag-a-abroad at brutal na pinatay siya gamit ang 31 na hampas sa ulo matapos siyang halayin. Iniiwan ang kanyang katawan malapit sa Interstate 5 sa Oregon. 3 buwan ang lumipas, natagpuan ang bahagyang hubad na katawan ng lalaki na si Christopher Allen Walmart, isang prostitute sa San Bernardino Mountains. Ininyom niya ang ilang droga at isang piraso ng papel na nakapasok sa kanyang ilong na nagdulot sa kanyang pagkapudpod sa sariling plema. Pagdating ng unang bahagi ng 1982, ang relasyon ni Kraft at Selig ay nagiging magulo dahil sa madalas na pagtatalo at mga panandaliang paghihiwalay. Upang ayusin ang kanilang mga personal na problema, nagsimula silang dumaan sa lingguhang mga counseling session sa Huntington Beach simula noong Hunyo 12, 1982. Ang kalupitan ng mga pagpatay ni Kraft ay tumaas. Si Raymond Davis na 14 taong gulang ay nawala habang naghahanap ng kanyang aso sa Echo Park. 12 araw ang lumipas at natagpuan ang kanyang katawan, mga pulso at mga solis na nakalagay sa kanyang leeg. Malapit na natagpuan ang 16 anyos na si Robert Avila. Napatay din sa katulad ng kondisyon. Siya ay pinasakal gamit ang isang piraso ng stereo speaker wire. Hindi natukoy ang pumatay muli si Kraft hanggang November 1, 1982 nang siya ay nagdukot at pumatay ng isang 24 taong gulang na lalaki mula sa Modesto na si Aramaica Lane. Si Lane ay huling nakita na nag-aabroad papuntang Orange Country upang maghanap ng trabaho. Hindi natagpuan ang kanyang katawan hanggang Enero 1984. Itinapon sa isang burol malapit sa bayan ng Romana. 4 na linggo pagkatapos ng pagpatay kay Lane, natagpuan ang katawan ng 26 taong gulang na si Brian Witcher na semi-hubat. Itinapon mula sa isang moving vehicle sa tabi ng Interstate 5 freeway malapit sa lungsod ng Wilsonville, Oregon. Si Witcher ay nalunok ng mataas na antas ng alcohol at volume, ngunit siya ay namatay sa asphyxiation noong Disyembre 3, 1982. Nawala ang 29 taong gulang na si Anthony Jose Silvera habang nag-aabroad. Dalawang linggo pagkatapos natagpuan ang kanyang katawan na may mga katulad na palatandaan ng mga naunang biktima. Matapos ang pagpatay na ito, umalay si Randy para sa isang negosyo at bumalik na may militar jacket ni Silvera. Handa na para mas maraming biktima bago siya bumalik. Huminto siya sa Michigan at nanatili sa Grand Rapids Hotel kung saan nakilala niya sina Dennis at Christopher.
burn in drugs at hinalay niya ang mga ito. Pagkatapos, pinatay si Dennis sa pamamagitan ng suffocation at si Christopher sa pamamagitan ng pagsakal gamit ang sinturon. Pagkatapos ay pinasok ang pinulot na utera ni Christopher. Natagpuan ang kanilang mga katawan noong Disyembre 9, 1982. Sa isang bukirin malapit sa hotel, iniwan ni Kraft ang mga susi ni Byrne at ang jacket ni Silvera sa kanyang kwarto bago tumakas noong buwan ding iyon sa Portland. Pinatay ni Kraft ang 19 taong gulang na si Lance Tag sa pamamagitan ng overdose na sa droga at pagsakal sa kanya gamit ang isang medyas na ipinasok sa kanyang white wine paint. Natagpuan ang itinapon sa isang rural na kalsada sa Clackamas County malapit sa lugar kung saan natagpuan ang katawan ni Witcher. 2 linggo na ang nakalipas sa Pebrero 12, 1983. Pinatay ni Kraft ang 2 lalaki mula sa Buena Park, 18 anyos gulang na si Jeffrey Nelson at 20 taong gulang na si Roger Devon. Huling nakita ang 2 binata sa labas ng bahay ng isang kaibigan nilang si Brace Wilson bandang hating gabi nang sinabi nilang papunta sila upang bumili ng pagkain. Si Kraft ay nagpatuloy sa kanyang mga kasuklang-suklam na krimen. Hindi alam na malapit nang magbago ang kanyang kapalaran noong mag-1:10 a.m. noong Mayo 14, 1983 nang makita si Officer Sterling at Sergeant Howard ang isang brown na Toyota Celica na nagmamaneho ng pabago-bago sa Santiago Fairway sa Orange County. Pinahinto nila ito at nahuli si Randy Kraft na kasual na natagpuan ng isang bote ng beer sa kalsada. Napansin ni Officer Sterling na bukas ang pantalon ni Kraft na isang kakaibang bagay, kaya pinagawa niya kay Kraft ang mga sobriety test na malinaw na hindi niya nakuha, kaya inaresto siya sa kaso ng pagmamaneho ng lasing. Samantala, nilapitan ni Sergeant Howard ang Celica at napansin ang isang batang lalaki na nakasandal na may nakapikit na mata sa passenger seat ng sasakyan. Kalahating natatakpan ng isang jacket, mayroong mga empty beer bottle ng moose head at isang bukas na bote ng isang reseta ng lorazepam na nagkakalat sa paligid ng kanyang mga paa. Sinubukan ni Howard gisingin ang lalaki, ngunit walang reaksyon. Sinubukan niyang gisingin ito at sa pamamagitan ng pagyanig sa kanyang braso, ngunit napansin niya na mababa ang temperature ng katawan ng biktima. Nang mag-check ng pulso, napansin ni Howard na patay na ang lalaki at may ligature marks sa paligid ng kanyang leeg. Nang alisin ang jacket mula sa lap ng biktima, napansin ni Howard na pantalon ng biktima ay bukas na, nagpapakita ng kanyang genitalia. Bukod pa rito, ang mga kamay ng biktima ay nakatali gamit ang shoelace at may mga bakas ng welt sa kanyang mga pulso. Ang biktima ay nakilalang si Terry Lee Gambrill, isang 25 taong gulang na Marine na nakatarga sa El Toro Airways. Ang sanhi ng kamatayan ay strangulation. Habang hinahanap ang sasakyan, natagpuan ni Howard ang maraming ebidensya laban kay Kraft: alcohol, tranquilizer, iba't ibang reseta at isang sobre na naglalaman ng higit sa 47 nakakabiglang litrato ng mga batang lalaki na nakahimalay nang wala ng buhay at may mga explicit na position. Mayroon ding dugo sa passenger seat, ngunit hindi galing kay Gambrill dahil wala siya
siyang mga bakas na sugat. Inisip ni Howard na nahuli na nila ang Californian struggler. Dinala si Kraft sa Sheriff Department at iniimbestigahan ang kanyang buhay, kung saan natagpuan nila ang mga damit at gamit ng maraming batang lalaki na ang mga katawan ay natagpuan sa mga nakaraang taon, pati na rin ang higit pang mga litrato ng mga unconscious o patay na lalaki. Ngunit ang pinaka nakakamanghang nahanap ay ang coded list ni Kraft ng 61 mga biktima, kabilang na ang 4 na double murders, kaya't umabot ang bilang sa 65 batang lalaki. Hindi kasama si Gabriel sa listahan dahil siya ang naging dahilan ng pagkakaaresto kay Kraft pagkatapos nilang ihambing ang listahan. Sa mga natagpuang katawan, umabot ito sa 67 na malinaw na nagpapakita na kailangan harapin ni Kraft ang pinakamabigat na parusa. In charge si Kraft ng 15 murders mula sa Desembre 1972 hanggang Mayo 1983. Pagkatapos interviewin ang higit sa 700 saksi at ipresenta ang higit sa 250 mga piraso ng ebidensya, nagsimula ang paglilitis noong September 26, 1988, kung saan nagplead si Kraft ng hindi guilty. Ngunit siya ay napagtunayang may sala at nahatulan ng kamatayan noong November 29, 1989. Dahil sa matrilyom sa California, ang kanyang parusa ay pinalitan ng buhay na walang parol, habang ang pagkakaaresto kay Kraft ay nagdulot ng kapayapaan ng rehiyon. Inewan neto ang isang hindi nakasagot na tanong: mayroon ba siyang katuwang sa krimen? Ilan sa mga detalye ng krimen ni Kraft ay nagpapahiwatig na baka hindi siya nag-iisa. Sa isang banda, ang forensic na ebidensya sa dalawang kaso ay nagpapakita ng isang karagdagang set ng fingerprints at DNA na hindi tugma kay Kraft. Sa kabilang banda, mukhang hindi kayang mag-isa ni Kraft na ilipat ang mga katawan na may bigat na hanggang 200 lb at may nakakabahala na itinago ang mga ito sa kanyang sasakyan ng matagal nang walang nakakapansin. Bukod pa rito, ang mga litrato na mayroon si Kraft ng mga pinatay na lalaki ay kailangang ipa-develop mula sa isang lugar sa mga nakaraang taon. Ngunit wala ni isang photo lab ang nag-ulat sa mga imahe sa mga pulis. Sa simula, iniisip na baka si Kraft na mismo ang nag-develop ng mga litrato, ngunit wala siyang darkroom o kinakailangang kasanayan. Dahil dito nagkaroon ng hinalang si Jeff Grave, ang dating kasosyo ni Kraft, ngunit siya ay namatay bago siya maistorbyo ng mga pulis. Kaya't ang misteryoso ay nananatiling hindi nasagot. Gayunpaman, isang breakthrough ang nangyari taong matapos ang pagkakaaresto ng magtangkang magbigay ng mga na nagpahayag ng kaalaman kay Kraft na nagsasabing ang listahan ni Kraft ay naglalaman lamang ng mga pinaka-memorable na pagpatay at na ang tunay na bilang ng mga biktima ay malapit sa 100. Inireport ito ni McDougall sa mga pulis at nagbigay ng mga recording ng interview. Pinag-interview si Jackson ng mga detective, ngunit hindi nila siya pinaniniwalaan at walang murder charges na isinampal laban sa kanya. Siya ay naghikayat na magtungo sa isang psychiatrist hospital. Nakakuha si Jackson ng ilang kasikatan nang mailathala ang kanyang mga claim sa isang artikulo sa Beach Magazine noong Enero 2000. Samantala, nagsusi Kraft kay McDougall at sa publisher ang Angel of na nagsasabing pininsala ng aklat ang kanyang reputasyon. Inilarawan siya bilang may sakit at baliw at
nilimitahan ang kanyang mga posibilidad sa trabaho na humihiling ng 62 milyong dolyar na danyos. Ang kaso ay tinanggihan bilang walang saysay noong 1994 na nagtatapos sa mga pagpapanggap tungkol sa California Straggler. Si Kraft ay nanatiling nasa bilangguan at bagaman karamihan ng mga katawan ay natagpuan, 22 pa rin ang hindi natukoy. Ang Californian Straggler ay walang interes sa pagtulong sa investigasyon o pagpapahayag ng pagsisisi sa kanyang mga aksyon. Ang kanyang sadistikong mga krimen ay kasing shocking ng kanyang kakayahang makaiwas sa pagkakaaresto sa loob ng isang dekada, nagdulot ng takot at nag-iwan ng madugong matsa sa buong California.